Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang trust and satisfaction ratings ni BP Sara sa latest survey ng Okta Research Group. Kombinasyon ito ng good news and may bad news. Unahin natin yung good news. Yung good news para sa mga supporters ni BP Sara, yung kanyang trust and satisfaction rating sa Mindanao, super taas, namamayagpag. Okay. Third quarter ito na-survey ng September 4 to 7, 2024 ang period of research, Okta Research. So, ang trust rating ni BP Sara sa Mindanao is 95%. Grabe. Ang kanyang satisfaction rating sa Mindanao is 90%. That's good news. Ang bad news, ito, sa Balance Luzon, 43% ang trust rating ni BP Sara, while 37% ang kanyang satisfaction rating, mababa. So, overall, ang kanyang trust and satisfaction rating sa buong Pilipinas for third quarter is, ang trust rating niya is 59%, ang satisfaction rating niya is 52%. Sinasabi ng Okta Research na bumaba daw ito ikumparar mo nung second quarter. Ang second quarter trust rating ni BP Sara is 65%. So, 59 na lang ngayon. Bumaba siya ng how many percent? 6%. So, yung satisfaction rating niya nung second quarter, 60% siya. Ngayon, 52 na lang. Bumaba siya ng 8%. Okay, so, kumusta naman si Pangulong Marcos Jr.? Sa Mindanao, napakababa ang kanyang trust and satisfaction rating. 50% ang trust rating niya sa Mindanao, samantalang 48% ang kanyang satisfaction rating. Mindanao, mataas siya sa Balance Luzon, 78% ang trust rating niya. Sa Balance Luzon is 74. So overall, si PBBM, for third quarter, meron siyang 69% na trust rating. Ang kanyang satisfaction rating is 66. So, lumalabas na mas mataas na ang trust and satisfaction rating ni PBBM kumpara kay BP Sara according to Okta Research Group. Okay? So, ang tanong, naniniwala ba kayo dito sa survey ng Okta? Ano yung napapansin nyo dito sa Okta Research? Itong mga latest survey nila, di ba parang mind conditioning na? Pababa ng pababa ang rating ni BP Sara. Marami akong comments na nababasa tungkol niyan. Mind conditioning ang Okta Research Group. Maganda ang resulta ng survey ng Okta nung panahon ng pandemic. But ngayon, papalapit ng eleksyon, maraming comments na nababasa ko na questionably na ang resulta ng Okta. To me, anong research group ang talagang credible? Tatlo lang ang aking binabantayan. Yung SWS, Pulse Asia, at Publicus Asia. To me, yun ang mga very credible na research group. So, ako,
As is lang muna itong okta na ito. Hintayin ko na lalabas ang third quarter survey result nitong tatlong credible na grupo, SWS, Pulse Asia, and Publicos. Then, i-compare ko. Kung ganito rin ang resulta na talagang pabulusok na si BP Sara at mas mataas na si PBBM, so be it. Kung yun ang sentimento ng taong bayan. Basta importante, ang paniniwalaan ko dito sa research group na napatunayan na ang credibility, walang bahid, walang question mark ang resulta. Mahirap kasi labanan ngayon is mind conditioning. Binasa ko ang mga comments, merong nag-post sa salamat sa kaibigan ko si Chris Torres. Pinadala niya ako. Sabi niya, "Sir, bumaba na ang rating ni BP Sara." Kailang ang mga comments, sabi niya, ang daming hindi naniniwala sa Okta, ang daming kumu-question sa credibility ng Okta. I agree. Binasa ko nga yung comments. Wala. Maraming nagdududa sa resulta ng Okta na ito. Anyway, this is public opinion, battle of public opinion. Nasa taong bayan na kung alin sa mga inilalabas na resulta ang paniniwalaan ng taong bayan. Basta ako, hintayin ko ang resulta nitong tatlong research group. Yun ang paniniwalaan ko ng todo. Okta, I'm sorry, question mark. Okay? Okay, so punta naman tayo sa ibang balita. Yung ICC warrant of arrest daw ni PRRD, baka before the end of this year is lalabas na daw. Sinong nagsabi? Ayun, yung mga makabayan black, sina Colmenares at iba pa, Trillanes. So, atat na atat sila na maisyuhan na ng warrant of arrest si PRRD. Okay, panoorin natin ang balitang ito sa UNTV. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Bago matapos ang taon, posibleng maglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Ito ang paniniwala ni Attorney Nery Colmenares, isang human rights lawyer at chairperson ng progressive group na Bayan Muna. Kapag nangyari ito, ang dating Pangulong Duterte anya ang magiging kauna-unahang Asian na sasailalim sa isang pagdinig sa ICC. Sa testimonya ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado noong October 28, sinabi nitong inutusan umano niya ang mga pulis na udyukan ng mga sospek na manlaban sa operasyon. Ang maasa ang mga abogado gayon din ang mga kaanak ng EJK victims na makikipagtulungan na sa ICC ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa kanila, mahirap makamit ang hustisya sa Pilipinas bunsod ng umiiral na justice system. We still encourage President Marcos una, to cooperate with the ICC fully, and second, of course, to return to the ICC. But the shift in policy is already a major, departure from their previous stance. Sa dami ng hinawakan ng NUPL-NCR na cases, isa lang yung pumasa sa ombudsman, isa lang yung conviction dun sa Caloocan case. So ito yung tinitignan nating parameters or barometer ng accountability, yung effectiveness ng domestic accountability. Kasi po, wala po kaming kalaban-laban. Yun po ang hamon din namin sa panahon at sa panunungkulan nito ni Marcos na sabi nga namin papasukin ng ICC at isuko na ito si Duterte. Samantala, sa tweet naman ni dating Senador Sonny Trillanes na i-transmit na umano sa ICC ang transcript ng pagdinig ng Senado sa anti-drug war. Maging ang transcripts din umano naman nakalipas na hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng EJ case. Lahat umano ito magagamit sa ICC trial.
Itinanggi naman ng Quadcom overall chairperson na si Representative Robert Ace Barbers na nagbigay ng transcripts ang 4 House panel sa ICC. As far as the Quadcom is concerned, there was no authority coming from anyone, any of the co-chairs, to release transcript of records ng Quad hearings, no, and release it to the ICC. Kasi amin is we will not be bothered by the request of the ICC. Bahala sila if they want to access. Para naman kay Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas kaya wala itong otoridad na maglabas ng warrant of arrest laban sa kahit sino mang mamamayan ng bansa. Sakali namang baguhin ni PBBM ang posisyon nito at makipagtulungan sa ICC, pagsusuko umano ito ng jurisdiksyon ng bansa at maituturing na pagsira sa tiwala ng publiko.